got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song must end, and you'll never do. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart sing hallelujah, hallelujah. Worship you. I got one response, I got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart sing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart sing hallelujah, hallelujah. Amen. Isa pa po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ni minsan ay hindi tayo iniwan at pinabayaan ng Diyos. Mayroong mga pagkakataon po na tayo ay nabibigatan dahil po sa ating mga kinaharap doon sa buong isang linggo. No? But the moment the Lord touches our hearts in prayer, in worship, tayo po ay tayo po ay napapalakas. Tayo po ay yung kabigatan sa ating puso, sa ating isip, ano man yung mga nagdala sa atin ng mga ito, ano po ay iniibsan ng Panginoon, naaalis. Dahil ang Diyos ay mabuti. Salamat sa mga pagkakataon pong ganoon na tayo po ay pinapalakas ng Diyos. Amen. At kaya nga kailangan natin yung pagtitipon, kailangan natin yung tayo po ay pumunta at least sa isang linggo na tayo po ay sumamba at magpuri sa Diyos. At tayo po ay na-encounter natin ang Panginoon.
Ano po, dahil kailangan natin yon. Po, kailangan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Philippians chapter 1, verse 6. Isa lang verse lang po. Pero of course, i-consider po natin yung mga ibang mga verses bago, at saka yung pagkatapos po nito. Philippians chapter 1, verse 6. Philippians 1, verse 6. Magbabasa po ako sa New International Version. Ito pong sinasabi. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito na inyo pong ibinigay so that we can worship you. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya. Salamat, Panginoon, sa pagkatagpo mo, Panginoon, sa aming mga kalagayan, Panginoon, sa aming mga sitwasyon, even in prayer, in our singing of worship songs. Thank you, Lord. Panginoon, inihiling namin na ang iyong mga salita ay maipangaral, O Diyos, na mayroong kapangyarihan, maipangaral, O Diyos, na naayon sa inyong kalooban at sa mga katotohanan na itinuturo nito ay ang iyong mga anak ay tanggapin ang mga ito. Lord, we pray that you will be glorified, you will be lifted up in the preaching of your word. We pray that our hearts will be open, Lord God, and we accept this truths, Lord, in our hearts. Panginoon, kami po ay umaasa ng mga bagay na inyo pong gagawin sa aming mga buhay as we accept and apply these words, Lord God, in our lives. Lord, we honor you. We thank you, Lord. Panginoon, sa pagkakataong ito, mayroon pong prayer request. Idinadalangin namin, Panginoon, si Jimmy Layog na nasa ICU. He had a heart attack, Panginoon. We pray for your healing in Jesus' name. Panginoon, inihiling namin, O Diyos, ang inyong pagkilos sa kanyang buhay, Panginoon. Dalangin namin, ikaw ang mag-ingat sa kanyang buhay. We just pray in the power of the name of Jesus Christ, ay ibangon mo siya, Panginoon, sa kanya pong kalagayan. Maraming pong salamat at pwede kaming lumapit, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi para sa ibang tao, Panginoon. Lord, we entrust him to you. Salamat po. Nihiling din namin, Panginoon, ang mga anak mo na mayroong mga karamdaman, mga iniinda na mayroong sakit sa kanilang mga katawan. Let the healing power of Jesus Christ be upon them, O God. Lord, bigyan mo sila ng kagalingan in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Mga sakit sa kanilang mga katawan, Panginoon, Lord, na nagdadala, Panginoon, ng paghihirap sa kanilang pangangatawan. In the name of Jesus Christ, ikaw po ang magbigay ng kagalingan sa kanila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po. Lord, we praise you, we honor you, Lord. We thank you. This is what we pray. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kapag ako po yung nagbibiyahe ng malayo, lalong-lana kung ito po ay by land, nung kami bata, parati po kaming every year yata, especially nung kami po ay maliliit, kami po ay pumupunta sa Lawag City kasi ang mother ko po ay doon, sa Balakad, Lawag City. At matagal po yung biyahe, lalong-lalo na po noon, yung mga bus na sinasakyan namin noon, yung mga kulay pula na rabbit. Mga rabbit na kulay pula. At marami ka pong makikita na mga sa daan, i-enjoy ko yung mga, binibilang ko yung mga tulay.
Pag naiinip na ako, binibila ko yung mga tulay. Meron ka iba-iba, no po, marami kang makikita sa mga ibang mga bayan ay halos pare-parehas yung gusto nilang sa bandang norte po diyan, marami yung ang halaman nila sa harapan ng bahay ay mangga. Si Brother Dave, tiga Lawag. Tiga Bacara. Ano? Marami yung mga may tanim na mangga sa harapan ng bahay at saka meron ding mga lugar na kung minsan ay yung mga bougainvillea nila matataas, malalaki at halos lahat ng bahay ganun pare-parehas. Ano po? Mayroon din tayong mga makikita ng mga structures, kung minsan malalaki, mga structures na naumpisahan pero hindi natapos. Parang ang church natin noon, yung mga iba ay mas naiinip pa sa atin, di ba? Parang hindi yata matatapos ang structure na ito. Mayroon pong mga ganon, we see structures that were started and that were not completed. Kumbaga, kung kada taon ay dumadaan ka doon, makikita mo ba yung structure na to ay parang hindi na gustong ituloy. Hindi na gamit. Parang ikaw na ako, dumadaan lang, makikita parang bakit hindi kaya tinapos? Parang mayroong panghihinayang. Siyempre, doon sa pag-structure na ganyan, malaki, tapos yung mga foundation, tapos yung mayroon ng mga steel trusses, pero hindi tinapos. Nagka-problema, marahil, hindi natin alam. What could have been used for its purpose, kung ano man ang purpose nun, is laid to waste. Merong mga missed opportunities para doon sa structure na yon. There were wasted potential kasi siyempre merong inisip kung ano yung merong pinlano dyan. Or something good that didn't happen. Pero sa Diyos, what God has started, He will always complete. Amen. God will always complete what He started. Alam po ninyo, marami pa yung unfinished task natin para kailangan po natin kompletuhin in our lifetime. Of course, tayo po ay nakadepende lamang doon sa tawag ng Panginoon sa atin. And the Lord God has given us the task of sharing the gospel, of sharing the good news of God's love and salvation. Hindi po natin ma-outgrow, ma-outlive ang need na ito. Ang utos na ito ng Panginoon. At tayo po bilang mga mananampalataya ay kailangan nating i-commit ang ating sarili. Hanggat mayroong mga tao na kailangan makarinig ng salita ng Diyos, we need to commit ourselves to finishing and completing the task the Lord has given us. Si Paul, binanggit po niya yon. In Acts chapter 20, verse 24, sabi niya, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task. The Lord Jesus has given me the task of testifying to the good news of God's grace. That was his task. That was his passion. To finish the race and complete the task. At doon po sa kanyang sulat, doon sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, sinabi po ni Paul, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ang mensahe po, ang pamagat ay completing the good work. Galing lang po yan. Doon sa verse natin mismo, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. God began a good work in us. Magtatanong tayo marahil,
Ano kaya ang good work na ito na inumpisahan ng Diyos sa atin? Di ba? What is this good work? Ang good work na ito, it is the work of salvation that God has initiated and completed in us. Tayong lahat, nung inilagay natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay nagkaroon ng kaligtasan at alam natin na ang kaligtasan na ito, ang Diyos ang nag-initiate po, siya po ang umabot sa atin upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. He gave His Son, sabi po ng John chapter 3 verse 16, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay nagsisimula sa tawag ng Diyos sa atin sa kaligtasan. At kinoconvict yung puso natin upang tayo po ay mabagabag ang puso natin at ilagay ng Diyos na sa puso natin na kailangan natin ng Diyos. Galing po sa Diyos yun. God calls, God convicts, and brings a person doon po sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Maliwanag that salvation starts with God. It's not our own effort. Amen. Malayo tayo sa Diyos. Ang Diyos ang siyang umabot po sa atin, ang Diyos siyang gumawa ng paraan upang tayo po ay abutin niya sapagkat maliwanag ang salita ng Diyos. Wala pong isa man ang naghanap sa Diyos. Isaiah 53, all have turned away and turned into its own way. Ganun tayo. It starts with God. Salvation starts with God. Ano ba yung salvation? Mag-ano tayo ng konti ng katuruan dito, parang konting doctrine. Salvation is being justified. The moment you receive Jesus Christ, you are justified, you are saved. You are made right with God. You were made right with God. The moment you receive Jesus Christ, you are justified already. Pero matatapos ba doon? Hindi po matatapos doon. Salvation is being justified, being made right with God, but it doesn't stop there. There is a work of sanctification. Kailangan na mayroong sanctification habang wala pa tayo sa piling ng Diyos doon po sa langit. Hindi lamang matatapos doon sa being justified, being made right with God. There is a work of sanctification. Ano yung sanctification? It's an ongoing spiritual growth and transformation into Christ-likeness. Yung pong huling preaching natin, last week pa ba yun? Yung know Christ, be like Christ, share Christ, be like Christ. Transformation into Christ-likeness. At ang huli po ay yung final glorification at the return of Jesus Christ. Kasi bakit natin binanggit ito? Kasi sinabi niya rito yung until the day of Christ Jesus. Ang good work na ito, which is the salvation, the whole work of salvation that God has given us, ang good work na ito is the ongoing work of God in our lives. So yung una, yung salvation and the ongoing work of God in our lives, transforming and sanctifying our lives every day. Of course, ito po ay nakaano dun sa willingness natin na tayo po ay magpasakop sa Panginoon. Maging kagaya ni Kristo sa pag-ibig. Tingnan po yung verse 9. And this is my prayer. Same chapter po, Philippians 1:9. And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. So, yung transforming work and sanctifying work ng Panginoon, ng banal na Espiritu sa ating buhay ay maging kagaya ni Kristo sa pag-ibig. Maging kagaya ni Kristo doon po sa kabanalan. Ang sabi po ng verse 10,
so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. Pure and blameless. Holiness. Ano po? Set apart for God, that you may becoming like Christ in love, in holiness, in obedience. Nahanap ko po yung verse. In obedience and in humility. Ano po makikita natin yan sa mga verses pa na sinabi po? God began a good work in us. Ano pa ang good work na ito? So good work is the salvation that God has initiated. The good work is the ongoing work of God. And the good work is partnership with the gospel. Ang partnership na ito sa gospel, ano po? Binanggit po ni Paul, ang partnership with the gospel, dalangin natin ay nawa ito ay parating maalab sa puso natin. Idinadalangin ko po na ito ay huwag maalis sa ating mga puso. Yung darating ba yung pagkakataon na wala na tayong pakialam sa ibang tao about their salvation. Na tayo ba ay nandito na, alam natin we are saved and we don't care about other people in our community, sa bansa natin, or even doon po sa ibang bansa na nangangailangan ng salita ng Diyos. Let this good work, the task of testifying to God's grace, die in our hearts. Si Paul, ito po ang kanyang consuming passion. Ininvest niya ang buhay niya rito, paglingkuran ng Panginoong Jesus, ibahagi si Jesus Christ kahit na maitaya po ang kanyang buhay. Sharing Christ is Paul's consuming passion. Ang partnership with the gospel, saan po natin makikita yan? Doon po sa verse 5. Basahin ko po yung verse 3, hanggang verse 5. Ang sabi po ni Paul, I thank my God every time I remember you. Maganda, Kung bang maalala mo yung naalala niya, imagine mo po yung kabutihan marahil ng mga taga-Filipos. Kapag maalala ni Paul ang mga taong ito, nagpapasalamat siya sa Diyos. Hindi yung maalala niya yung mga taong ito, yung bang sasakit ang loob niya at ipapanalangin niya sa Diyos na, Lord, bigyan mo ako ng lakas upang maintindihan ko ang mga taong ito. Pero sabi niya, I thank my God every time I remember you. Imagine po yung relasyon ni Paul sa mga taong ito. Tinulungan siya sa kanyang ministeryo. Saan? In their partnership with the gospel. Sabi niya, in all of my prayers for all of you, I always pray with joy. Natutuwa siya. Nagpapasalamat siya sa Diyos. At hindi lamang siya nagpapasalamat sa Diyos kapag naalala niya at pinapanalangin niya ang mga ito, natutuwa talaga siya. Tuwang-tuwa siya sa mga taga-Filipos. Sana may mga taong gano'n. Pag pinagpipray natin, ako naman natutuwa pag pinagpipray ko kayo. Natutuwa siya, sabi niya, no, my prayers for all of you, I pray with joy. Bakit? Bakit siya natutuwa? Nandun din sinagot din niya I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Hindi sila huminto. Doon po sa kanilang partnership with Paul, partnership with God, partnership in the gospel so that people may know Jesus Christ. At ang partnership with the gospel na ito, it is a task God has begun in us. Pansin po ninyo.
nung una tayong makakilala sa Panginoon, nandun yung passion natin para sa Panginoon. Tama po ba? Hindi tayo hindi tayo matinag-tinag kahit na ako po nung una, this is my experience. I don't know kung ganun din po ang experience mo ninyo. Ano po, kahit na kukonti lang ang alam mo patungkol sa salita ng Panginoon, bago ka pa lang sa pananampalataya kay Lord, pero you are very passionate to share Jesus Christ. Kahit na kung minsan ay yun nga, konti lang yung alam natin. Kung minsan marahil pa yung mali pa yung interpretation natin. But we are passionate to share Jesus Christ. Ano po? Si Paul, hindi po hindi bumaba yon. Yung apoy na yon, ano po, natiling maapoy at maalab, ano po, para sa Panginoon. At kasama po niya ang mga taga-Filipos, partner in the gospel. And it is a task God has begun in us. At ang Diyos, ano po, sa kanyang katapatan ay tatapusin po ito. Maging willing po tayo ng Diyos ay i-work out niyang patuloy ito sa ating mga puso. We should be passionate until now in sharing God's love and salvation to people. Hindi po nawala ang pangangailangan ng tao sa Diyos. People still need the Lord. And we have never outgrown our need for God kahit mananampalataya po tayo. People need the Lord. We need to share Jesus Christ. Sometimes we are tempted to give up on people. Pero hindi po tayo dapat mag-give up sa mga tao. Sapagkat kailangan nila ang Panginoon at doon natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Doon po pag pinangaral natin sa kanila, kapag sinabi natin sa kanila si Jesus Christ, at kahit na anong klaseng tao pa yan, ano po, kahit pa, saan pa siya nanggaling, kahit na ano pa yung kanyang mga ginawa sa kanyang buhay, ano po, marami ang makapagpapatotoo doon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos upang baguhin ang isang tao. Si Paul nga diba? I am the least of all the apostles. I have persecuted the church. Ang sabi niya. Pero binago siya ng Diyos. Ano po? When he met the Lord. Pakilala natin ang Panginoong Jesus sa mga tao. Amen. God began a good work in us, and that is yung salvation, initiate ng Panginoon, inabot tayo, ano po, nagsimula sa Panginoon, tinanggap natin, at yan po ay nagpapatuloy sa ating mga buhay, at bahagi po ng good work na yan ay yung partnership with the gospel. Amen. This good work that God started, the Lord God, He will complete it. Ang sabi po, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Sa iba pong version ay ganito po. He who began a good work in you, He is faithful to complete it. Ginawa pong awitin niya. He who began a good work in you, He'll be faithful to complete it. He is faithful to complete it. The Lord God, who began a good work in us, He is faithful. Ano po? He is faithful to complete it. Po. The Lord God has started salvation in our lives. He will complete it. Ang Panginoon po, ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, ay hindi po siya nag-uumpisa na hindi po niya tinatapos.
Ang sabi po sa John 19:39, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Dumating po ang Panginoon para sa isang misyon, ng Panginoong Yesus. At ang misyong pong ito ay iligtas ang tao. Ano po? Dumating po siya upang ialay ang kanyang buhay na maging sacrifice. Ano po? Upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po siya umurong doon. Tinapos po niya. Nung mahirap na, ano po, yung palapit na, yung makikita naman natin sa Bible, ano po, yung week, papunta doon po sa kanyang sacrifice. Talagang mahirap. Ano po? Pero nung nandun po siya sa krus, ang sabi niya, it is finished. Tinapos niya. Ang creation, tinapos po ng Panginoon. Ano po? Sa Nehemiah chapter 6 verses 15 to 16, ang sabi, so the wall was completed. Ginamit po ng Panginoon si Nehemiah to complete the wall. Yung bakod ba? Kasi ano po yun protection. At ito po ang mag-ano sa kanila, protection from enemies and also protection para po doon sa kanilang identity as a people of God. Kailangan makompleto po yan. Marami yung mga sumasalungat, lumalaban doon po sa pag-build ng wall na ito ng Jerusalem. Pero si Nehemiah, itong sabi niya, so the wall was completed. When all our enemies heard about this, they realized that this work had been done with the help of our God. Yung pong trabaho na yon, it was completed because of God. God completes the work. What He started, He will finish. Siguro po, meron kayong mga naiisip sa ating mga buhay na kailangan nating o hinintuan na natin. Nag-give up tayo. O baka ito yung mensahe na sinasabi ng Lord sa atin, ituloy natin. Tingnan po natin, ano po, kayo naman po yung ano dyan. It is between you and God. Pero pag alam po natin na yan ay sa Panginoon at tapos tayo po ay huminto, ay tuloy po natin. Because it is God who completes the work. He will give us the strength. Just like in Nehemiah's days, ano po, pati yung mga kalaban nila, they realized that it was God who helped the people of Israel. Abang pinapangunahan po ni Nehemiah. Ano po? Ang Diyos, ang kanya pong kapangyarihan na nagwo-work po sa atin. God's power working in us. Ano po? Upang ang mga task natin, lalong-lalo na yung task natin para sa Panginoon, lalong-lalo na yung partnership natin with the gospel, it is the Lord who will complete the task. The good works that the Lord has prepared for us in advance to do, ayon po sa Ephesians chapter 2 verse 10. Those good works that God has prepared for us in advance to do, God will be the one to strengthen us para magawa po natin ng mga yon. Amen. Tutulungan tayo ng Diyos in completing the good work. Ano po yon? The task of testifying the good news of salvation to others. Ang sabi po ng Matthew chapter 28 verses 19 up to 20, specifically yung verse 20, no po, I will be with you always until the end of the age. Kumbaga sasamahan tayo ng Panginoon, doon po sa ating going, doon po sa ating pag-evangelize, doon po sa ating pag-disciple. Ano po? At ang church na ito, gagawin po niya yan. Amen po ba?
Amen. Gagawin natin ang pag-evangelize. Gagawin po natin ang pagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus Christ. O siguro isipin natin, o panilang pangaral, pastorita. Kasi po yun ang sabi ng Lord eh. Go, make disciples. Go, make disciples. Bahaginan natin yung mga mahal natin sa buhay. Encourage natin sila, na para punta tayo sa bahay ng Panginoon, sa bahay sambahan ng Panginoon, punta tayo. Come, let us worship. Let us go to the house of the Lord and let us worship the Lord. Amen. Kapangyarihan po ng Panginoon ang magdadala sa atin upang yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin ay matapos po natin. Tutulungan tayo ng Diyos in completing that work, the task of testifying the good news of salvation. Para kay Paul, tingnan po natin, ang Acts chapter I think it's in 20. Hindi ko pala nailagay dito. Acts chapter 20. Verse 24. And the following verses. Sa verse 26, ito pong sabi niya, Therefore, I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you. Kumbaga, parang kung titingnan natin po itong sinasabi ni Paul na ito, mayroong chance, magkakataon, na ang isang mananampalataya, hindi siya innocent doon sa mga blood ng mga pinagtiwala ng Diyos sa Kanya. Therefore, I declare to you that I am innocent of the blood of any of you, for I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. So, ibig sabihin pala, pag hindi niya sinabi ang buong kalooban ng Panginoon, He is not innocent of their blood. Binanggit po yan ni Ezekiel. Ang sabi niya, Son of man, kung sinabi ko sa iyo na ang taong ito mamamatay at pagkatapos hindi mo sinabi, his blood will be upon your head. Pero kapag sinabi ko sa taong ito na siya ay mamamatay, pinuntahan mo siya, sinabi mo na siya ay mamamatay, mapapahamak siya, his blood will be upon his head. Gawin natin ibahagi. Ang kaligtasan na alam natin pagkatapos, meron tayong conviction that we share it to our loved one. Dahil pag hindi, his blood will be upon our head. Si Paul, tingnan po kahit sa New Testament, sinasabi ni Paul, I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. I declare to you today, I am innocent of the blood of any of you. Si Paul, for him, he is innocent of the blood of men because he did not hesitate in proclaiming the whole will of God. And the opposite is true. Ano yung opposite niyan? He is not innocent of the blood of men if he hesitated in proclaiming the whole will of God. Hindi niya sinabi. Therefore, guilty siya doon sa blood of men. Ilagay po natin ang ating buhay doon sa kung ano ang kagustuhan ng Diyos, kalooban ng Diyos para sa atin. Ang katotohanan naman, God will complete the work in us
and will complete the work through us. Amen po ba doon? He will complete the work. Pangatlo po, binanggit po ng salita ng Diyos sa text po natin, ang day of the Lord. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. I'm sorry po, binanggit ko the day of the Lord kanina. Hindi po pa the day of the Lord, the day of Christ Jesus. Kasi magkaiba po yun. Ang day of the Lord, it speaks about judgment. Ano po? It speaks about judgment. But the day of Christ Jesus, it refers to a time na in the future when Christ Jesus will return, to complete God's saving work. At tayo po ay bahagi noon doon sa saving work ng Panginoon. This is the day of Jesus Christ is our blessed hope. It is a day of hope. It is not a day where we fear of this day. No. It is our blessed hope. The day of Jesus Christ. The day of Christ Jesus. It is a day when our mortal bodies are resurrected and glorified. Kung tayo po alimbawa ay namatay na, we will be resurrected. We will be glorified. Now, kung ikaw ay buhay, tayo buhay, dumating si Jesus, halimbawa po ngayon, hindi na tayo mamamatay. We will have a glorified body. Hallelujah. It is a day when our mortal bodies are resurrected and glorified. Ang sabi po, Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven. Hallelujah. Mamamatay tayo. Wag muna ngayon. Pero tayo po ay mabubuhay muli. Hallelujah. Our citizenship is in heaven. Praise God. And we eagerly await a Savior from there. Sino ang inihintay po natin? The Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that we will be like His glorious body. Hallelujah. And that's our hope. That's my hope. Parating pong sinishare sa inyo, madalas naisip ko, mamamatay din ako. Anong magiging sitwasyon ko? Marami na tayong mga mahal sa buhay na wala na po. Hindi natin nakikita. Darating ang panahon tayo rin. Naisip ko parati yan. Pinangahawakan ko ang salita ng Diyos. Our citizenship is in heaven. Nako, magpapagod tayo sa mundong ito. Praise God if God will give us comfortable life here. Praise God. Pero kahit hindi, ang alam natin, our citizenship is in heaven. And we eagerly await for Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. He will transform our lowly bodies. Lowly body po ito. This body, hindi po ito maglalast for eternity. Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. But we will be transformed. Nang katawang ito ay katawan na itatransform ng Panginoon, it can last for eternity. We will be like His glorious body. Our lowly bodies will be like His glorious body. Hallelujah. That is the day of Christ Jesus. Hallelujah. Praise God. And that day will surely come. It will surely come. The day of Christ Jesus, it will surely come. Now, if that day of Christ will surely come, what kind of people ought we to be? Nano tamong klaseng tao dapat magkabye? Nung sigurado niya palang datang ini. Pastor, pota, matyan ako, datang yan. Oo, di mas
What kind of people ought we to be nung matitap pa lang? What kind of people ought we to be? We surrender our lives to Christ. Amen. What kind of people ought we to be? Let us be faithful in serving Him. Amen. Amen. Let us follow Christ. Let us share Jesus Christ. Ano po? What kind of people ought we to be? Our love should abound. Verse 9. Ano po is, kasi ang text natin 1:6. Punta lang tayo ng verse 9. Ang sabi ni Paul, and this is my prayer, that your love may abound. This is what kind of people ought we to be. Our love may abound more and more in knowledge and depth of insight. What kind of people ought we to be, that we may be pure? We may be pure and blameless. For the day of Christ, binanggit naman niya, for the day of Christ, we will be blameless. We will be pure. This is how we should live. Be pure. Be blameless. What kind of people ought we to be? Be filled with righteousness that comes from Jesus Christ. Ang righteousness po natin, tingnan po ninyo, binanggit po ni Paul, ang righteousness natin ay righteousness that comes from Jesus Christ. Verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. What kind of people ought we to be? Live in righteousness. Ano yung righteousness na yun? It's not our own righteousness. It's the righteousness that Jesus Christ has imputed in us. My righteousness is the righteousness of Christ. What kind of people ought we to be if that day of Jesus Christ will surely come? Ang sabi po ni Paul, our aim should finish the race and complete the task the Lord Jesus has given us. Amen. God began a good work in us. And He completed it. Let us partner with God in His finished work. Finished na po yan. Diba? Salvation. Partner with God in His finished work. Share the gospel. Pinag-aralan na po natin. Share the good news. And tell people how much God loves them. Naalala po ninyo yung lalaking inaalihan ng maraming demonyo? Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, sama po ako. Nagmamakaawa po siya. Sama po ninyo ako, Panginoon, sa ministry, sa pangangaral. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka. Punta ka sa pamilya mo. Sabihin mo kung kaano kadakila ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Sabihin natin sa pamilya natin kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos para sa atin. Amen. God completes the task. God completes the work. And let Him use our lives upang mangyari po ang plano ng Panginoon. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Let's all stand po. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until
goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, Hallelujah. darkness nights. Hallelujah. You were close like no Purihin ka, other. Panginoon. Known you as a father, Salamat po. known you as a friend. Hallelujah. I have lived the Salamat po. goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing Salamat po. the goodness of God. Hallelujah. 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 Your goodness is running after, it's Salamat po. running after me. Purihin ka. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. Hallelujah. Hallelujah. My life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, Praise God. it's running after. Oh, Lord, hallelujah. Lord, after me. praise God. Hallelujah. Goodness is running after, Jesus. it's running Praise God. after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, surrender now, give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Yes, Lord. And every breath that I am made, oh, I will sing, I will sing goodness of God. Oh, so my life, Hallelujah. all my life you have been faithful. Salamat po. Purihin ka. All Dinadagila my ka namin. life you Panginoon have been Jesus. so Hallelujah. good. Hallelujah. Every breath that I am able, Salamat po. I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. Hallelujah. Hallelujah. All my life you have been so
Salamat, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong inumpisahan na mabuting gawa sa amin. At ito, O Diyos, ang kaligtasan na meron kami. At ito, O Diyos, ay kukumpletuhin mo sa araw ng Panginoong Jesucristo. Salamat po. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, na sa buhay namin ay makompleto rin namin, O Diyos, ang iyong inumpisahan, Panginoon, sa buhay namin na pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos, ang pakikipag-partner namin, Panginoon, sa mabuting balita, partnership with the gospel. Dalangin namin, O Diyos, ito ay ilagay mo sa aming mga puso. Na huwag naming ipagwalang bahala ito. Na ito ay mahalaga para sa amin. Ito ay mahalaga lalong-lalo na sa mga tao, O Diyos, na inilagay mo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos. Lord, you continue to use our lives so that people may come to know Jesus. Nawa, isuko namin ang aming buhay, Panginoon, sa tawag na ito. Ilagay mo, O Diyos, aming puso ang urgency and importance, Panginoon, ng tawag na ito na mula sa iyo. To go make disciples and to partner with you, Lord, in sharing Jesus, to partner with the gospel. Pangunahan mo po kami, Panginoon. Lord, we pray also na ikaw, O Diyos, ang mag-anoint sa amin ng banal na Espiritu. Baptize mo kami, Panginoon, ng banal na Espiritu. Upang kami, O Diyos, ay magkaroon, Panginoon, ng boldness, ng tapang to share Jesus Christ. Salamat po. Gamitin mo ang church na ito, Panginoon, in advancing your kingdom. Magbuhat po sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga adult. Kaming lahat, Panginoon. We pray that you use our lives and may we be willing to invest our lives sa gospel. Tulungan mo po kami, Panginoon. Huwag mong hayaan na kami ay mabulag ng mundong ito. Na iba ang aming tinitingnan, na mali, Panginoon, ang aming mga priorities. Lord, break us so that our priorities will be Christ, will be the call of Christ. We pray that we may focus on Jesus. Dahil po yun ang yung sinasabi, that we fix our eyes on Jesus. Hallelujah. Panginoon, maging mababa ang aming mga puso upang tanggapin kung ano ang sinasabi ng iyong mga salita. Panginoon, huwag mong hayaan na maging matigas ang aming mga puso. Pinipilit namin sa aming mga kaisipan, O Diyos, mga pananaw ng mundong ito. Pagpus, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Wasakin, Panginoon, ang iyong mga salita. Wasakin, Panginoon, ang mga kaisipang ito na naglalayo, Panginoon, sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Salamat. Hallelujah. May you always be glorified in our lives. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, ang inyong mga anak na naririto, pagpalain mo po sila, maranasan po nila ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Ang
pag-ibig ng Ama, pakikiisa ng banal Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless everyone.